Hello everybody! Nasaan ba yan? Ito ka! Siyan. Hello everybody and welcome to my vlog. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Clint Albarico. Oh no, it's Arnel Albarico, sorry. Arnel Albarico, and then my Facebook, follow lang. Huwag na kayong add sa akin kasi hindi kayo ma-accept. Follow Clint Albarico and my Instagram or IG account is Clint Albarico. This time, nako, ito na nga. Gwapo na. Ano pa ba? Okay, sobrang gwapo. Tapos, ewan ko ba kung original ba to? Charata. Sobrang gwapo. Sobrang bait. Ang galing magdala ng negosyo. Mabait rin siya sa mga staff niya. Okay, help me welcome Miss Mr. Di ay. Okay, Mr. Sammy, ano sa apelyido nimo? Tamala. And Reden? Ansay. Magkano-ano kayong dalawa? Magjowa. Magjowa ba? Yes. Parang hindi, parang magkapatid lang. Kasi parang magka-height lang ata. Okay, so start na tayo. Okay, Shin, ikaw ang ano mang tawag dito? Ikaw ang pinaka-ugong na pangalan during sa time natin nung mga seminar, ganun. Pag nagpunta ka doon sa seminar, tapos kinikilig kami lahat. Ganun, ako naman ng bata Parang kay dito. Jericho yun. Ha? Ay, si Jericho naman, gwapo din si Jericho. Kaso lang, masyadong babaihan ang dating niya. Ikaw kasi lalakihan ang dating mo. Pero lalaki ka ba, Shin, or bisexual? Bisexual. So ito, bisexual din. Mm-hmm. Okay, so marami tayong itatanong sa kay Shin ngayon tungkol sa buhay niya mula pagkabata hanggang ngayon, kung ano na siya meron ngayon. Tapos ito na rin, isasama na rin natin tong ano, parang ano na rin natin to, parang Guess na. awards. Parang award na rin natin to na nandito siya ngayon. So guest na rin natin siya. So Shin, ilang taon ka na ngayon? 27. 27? At 27, ang galing mo magdala ng negosyo, no? Very successful ka na. Hindi Okay. naman sobrang successful, pero at least may improvement na. Nakahumble naman. Okay. Very successful ang life, pero bago tayo makarating dyan, dapat dito muna tayo sa pagkabata mo. Mm. Ilang taon ka na ngayon? 27 ka. Kailan ka pinanganak? 1997. 1997, so 2003 years old, 20, 23 plus 25 tayo ngayon, so 28, 27, going 28 na. Going 28. Going 28 na. So, sa pagkabata mo ba, ramdam mo ba kung ano ka? Oo naman, bata pa lang ako, parang yung sa kasarian ko ba? Kasarian, of course. Oo, bata pa lang ako, syempre alam ko na ano ako, pero yun nga, since dati kasi di ba parang yung mga passion ng mga ano na parang pinipigilan ka maging bakla, parang gano'n. Sino yung parents mo? Ganon? Hindi naman parents, yung tukso kasi ng mga kamag-anak. So parang dun siya hindi nailabas. Kaya nga every time na may makakausap ako na nanay, na may parang something, parang bakla yung anak nila, sinasabihan ko lagi, na huwag niyong pigilan, hayaan niyo silang na ano. Kasi parang ganun before yung nangyayari, parang laging tinutukso ng kamag-anak. Oy, bakla ka ba? Huwag kang bakla, parang gano'n. Pero, Shin, gusto mo bang maging ano? Kasi ang dating mo sa akin pang lalaki ka. Hanggang ngayon, di ba? Financially stable ka na ngayon. Pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. Pero bakit ang dating mo parang lalaki pa din? Hindi naman ako yung sobrang, parang isang taon lang ako nagbabae yan. Parang gano'n. Pero, nagbabaihan. nung way back high school, kasi di ba yung way back high school before, yung parang laging may makeup, parang gano'n. Pero hindi ako nagpahaba ng hair. Kasi hindi ako magkaroon ng mag-change sa katawan ko, parang gano'n. Pero nung kabataan mo, hindi na deprive yung mga gusto mo. Ang ibig sabihin nun, hindi ba nawala yung mga gusto mo? Parang hindi ba inayawan? Parang gusto mo tong gawin pero hindi mo magagawa dahil mayroon pumipigil sa'yo. So, hindi ba na-deprive yung kabataan mo? Nagagawa mo ba yung gusto mong gawin ng pagkabata? Yung mga laro na yan? Oo naman, nagagawa ko pa rin naman yun. Yung mga... Dati kasi parang yung sa part ng nanay ko, parang kinukonsinti niya eh. Pero sa part kasi yung sa mga kamag-anak nga, doon nga kasi napipigilan. Nasaan yung tatay mo doon? Bakit nanay lang?
Nandun din yung tatay ko. Nandoon doon. Okay lang din Then nung siya. nalaman nila na nag-out na ako ng sobra, Mm. yun na, actually parang suportado pa nga ako eh. Kasi, Talaga? kasi even yung pang makeup ko, binibigyan ako ng tatay. Binibigyan ako ng palit na makeup, gano'n. Hindi ba sila nasasayangan sa iyo na, 'di ba ang karamihan pag sinasabing bakla siya, tapos tinitingnan yung mukha, ang gwapo naman ito, sayang. Hindi ba naman. Kasi ngayon na lang uli sila nagkaroon ng kamag-anak na baklay. Ako yung parang ngayon na lang uli na nagkaroon ng kamag-anak na bakla. Parang ang layo na ng generation dun sa mga... Kasi yung sa tatay ko, parang sa tito niya, na malayong tito na din. So ako na yung... Sa nanay ko ganun din. Malayong generation na. Maganda naman ang pamumuhay mo kung ganyan. Kasi- Tanggap ka lahat. Basta ang inaano lang nun, parang... Di ba na maging bakla ka, huwag ka lang magiging addict. Kasi ang tatay ko ay Okay. ganon. Ganon siya. Pero naramdaman mo ba nung elementary days mo na parang na-attract ka sa isang babae? Oo naman. Maraming Actually, beses? Nakapangligaw pa ako ng first year ko. Kasi Year. first year ko hindi pa So ako first year talaga nagsisimula nung yung panliligaw mo ng babae. Oo. Tapos pagdating ng second year, doon ako nagsimula mag-out. Second year. Second year na ako. So naging jowa mo ba yun ng first year? Ay hindi, wala akong naging... Yung babae ba? Yung babae. Parang ako nga yung umayaw nun eh. Parang that time. Ay siya yung alam Ako mo yung na may... nanligaw. Ligaw ka sa kanya? Tapos nung time na hinihintay niya ng... Parang sasagutin niya na ako, tapos hinihintay ko na lang. Parang ako naman yung nag-back out. Parang okay. ganun. Classmate mo yon. Oo. Okay, so nakapagtapos ka ba ng high school? Hanggang Yes. college? Hindi, high school lang. High school lang, bakit hindi nagka-college? Kasi high school pa lang ako nung second year. Second year kasi nag-uumpisa yung TBE, yung mga Technical Vocational Education. Mhm. So doon, ang pinasukan ko pa nga nung second year is electricity. Mm. So pagdating ng third year, doon ko na nalaman na mas gusto ko talaga yung pagsasalon. So doon pa lang, kaya pagdating ng third year, fourth year, sa salon na talaga yung focus ko sa pag-makeup, sa nails, sa buhok. Mm-mm. Tapos nung magka-college na ako, may opportunity naman mag-college ka. So, mas pinili kong mag-test na kasi feeling ko hindi para sa akin ang pagka-college. Pero, mahirap ba ang pamumuhay nyo nung family mo? Mahirap ba yung pamumuhay nyo or tamang-tama lang? Tamang-tama lang. Oo. May trabaho naman si Papa at si Mama. Oo, may trabaho ang nanay at tatay ko. Pasaway lang talaga ang tatay ko that time. Oo. Kasi nga, nasasamahan ng issue eh. Mm-mm. Pero okay naman. Good provider naman. So, kailan mo nasasabing pwede na akong mamumuhay na hiwalay sa parents ko? I think parang from the start naman, tinuruan nila akong humiwalay. Kasi parang system namin before, first year pa lang ako, bahay nila, kwarto ko, nakahiwalay talaga ako. Doon lang ako kumakain, pero ito yung sarili kong bahay. Sinong gumawa nung kwarto na yon? Yung bahay kasi na yun, isang compound yun. Ah. So, malaking compound siya. So, sa magkakapatid, sa 5 yata sila, hati-hati yung parte nila. Malaki kasi yung parte ng tatay ko, 2. So, yung kapatid ko kasi bata pa noon. So, hiniwalay na talaga nila ako. Kasi ako na yung lumalaki. Ikaw yung panganay. Oo, 2 lang naman. Ilan ba kayo? 2 lang kayo? 2 lang kami. Oo. So humiwalay ka na until nung umalis ka na talaga sa inyo. Umalis ka ba? Or dyan ka lang palagi sa Umalis sa din inyo? ako. Umalis. When was that? Anong taon ka? After ng graduation ko, kasi dati ang ano ko nga, pag nakagraduate ako, parang feeling ko yayaman na ako, yung ganun. Parang kumita ng pera. Parang feeling ko kaya ko agad kumita ng pera. Kasi dati pa man, nagninegosyo na rin ako. Dahil ba feeling mo gusto mong kumita ng pera dahil ba gwapo ka? Lahat pwede mong daanin sa kagwapuhan mo, ganon? Hindi naman, actually, wala akong... Hindi mo ba alam na gwapo ka nung time na Hindi yun? ko alam. Hindi. Charot! Hindi Huwag mo ko charotin, Shen. Hindi talaga. Hindi mo, hanggang ngayon tiwala yan. Tapos sobrang payat ko nung dati, sobrang payat, sobrang itim, parang gano'n kasi ang... Ay, maitim ka dati? Kasi Oo. the first time I saw you, parang puti, parang ano Kasi ka nasa na? Manila na ako noon eh. Ayun Taga saan ka ba? taga Cavite ako. Tapos Ay, hindi ba nung... Manila yung Cavite? Hindi, taga Cavite ako. Pero nung nag-aral kasi ako, ay pagtapos ko gumraduate ng high school, dumiretso ako ng TESDA sa San Pedro. After nun, sa dami ng student nung sa TESDA, parang ako tsaka 2 babae lang yung nabunot para makapasok agad ng salon.
So kaya dire-diretso yung ano ko. Ganon din nung high school. Pag-graduate ko ngayon, parang isang linggo lang, pasok ka na agad sa TESDA. Parang wala talaga akong time para magpahinga. So after ng TESDA, nagsasalon ka kaagad? Agad. Parang graduation namin ngayon. Tapos kinabukasan, duty na agad kami sa salon. Oh? Oo, kaya Tapos, nung ginatihan mo sa salon, ina-absorb ka ba doon? Or may ano ka na ba? May sahod ka na ba doon? May sahod na agad. Anong trabaho mo? Nung first time day na mo yun, trabaho sa salon? Parang kasi magaling nga ako dati sa kuko. Nag-umpisa ako sa pag-assist sa kuko ko. Talaga? Oo, Manicure man, manicure, pedicure, gano'n? Manicure, pedicure. Tapos ang sahod pa nun before, junior manicurista. Parang gano'n ang ko nun eh. Nasa 4,000 lang. Tapos nakabukod pa yung, hindi pa kasama dun sa 4,000 yung staff house namin. So binabayaran pa namin yung staff house namin. So parang hindi ko ma-imagine before kung paano ako nabubuhay ng ganun. Pero hindi ka naman nagbibigay ng suporta doon sa parents mo. Yung kita mo, sarili mo lang yun. Wala pa naman, wala pang suporta na ganun. Kasi alam naman nila na fresh grad pa lang ako nun. Parang sarili ko pa lang yung iniintindi ko. So kailan mo ba napagtanto na, ay, alam ko na pala ang trabaho sa salon. Alam ko na kung paano gumawa ng buhok. Yung mga ribbon na yan, yung kulay na yan. Anong age mo? Siguro yun nga, pagka-graduate ko lang ng nung TESDA. Alam ko na rin naman, kaso yun nga, ang tinuturo kasi sa amin lagi, parang i-enhance lahat ng natutunan. skills, yes. Yung sa, mga basic lang kasi yung yes, sa TESDA kasi basic lang. Kung ano yung Oo. nasa libro, yun lang din yung sinusunod nila. Pero, may isa akong manager nung unang pasok ko ng salon, parang ang pagkakabanggit niya na kailangan iba-ibang salon na pinapasukan mo. Iba-ibang salon, iba-ibang knowledge. Tapos, para maging advanced ka, lahat ng knowledge na meron ka, pag samasamahin mo, makikita mo mas malaki pa yung knowledge mo doon sa matagal na nagsasalon na naka-stay lang sa isa. Na ikaw, na palipat-lipat ka, kahit palipat-lipat ka, pero every salon, iba-iba yung natututunan mo, which is totoo nga yun. So, tinuturo mo ba yan sa mga staff mo na dapat palipat-lipat din sila? Ayun naman, hindi. Kaya ang pinaka-magandang binibigay ko sa kanila ngayon, kung ano yung natututunan ko before, yun yung binibigay ko sa kanila. Kasi instead na umalis sila para may matutunan, ako yung nagsiseminar sa iba para isalin sa kanila. Kaya parang every time na magte-training, dapat nasa isip talaga nila. Kasi ako binabayaran ko, sila kasi nakukuha nila libre na. Parang gano'n. Okay. So, may nakita ako sa mga post mo na mayroon kang anak. Yes. Ilang taon na siya? 5 years old na din. 5 years old na siya? Mabait naman ang bata. Oo naman. O ngayon, sino bang ina niyan? Anong nangyari? Bakit nagkakaroon ka ng anak? Meron bang mga nire-rape ka ba sa babae? Kasi nanganak siya. Nanganak siya? Sorry. Siya ang nagdala nun talaga. Siya pa na nagdala na i-ampon kasi parang anak niya sa iba. Hindi. O paano? Paki ano, kung kaya mo lang ha, kung kaya mo na ikwento mo. Pag hindi na kaya, hindi ka pipilitin doon. So, paano nagkakaroon ka ng anak? Anong nangyari? Di ba naalala mo before na bago ako pumunta sa'yo, January yun, ayun yung sabi mo, pumunta ka dito para may problema ka lang. Di ba parang yun yun? Tapos, hindi ko alam yun, ngayon ko lang napagtanto. Ngayon mo lang napagtanto. Ngayon lang. So before, bago ako pumunta talaga sa'yo, parang may problem ako nun sa ex ko nga. Nakasama ko lagi si Celine that time. Girl? Hindi, by them. By? Oo, tapos? Tapos dun sa isang salon na Ay, yun. parang nakwento mo ata yan sa akin. Oo. Before. O, tapos? Tapos may sa salon na yun, may kasama kaming babae. So yun, basta medyo mahabang Tapos after nun, bago ako umalis, parang binook mo ata ako nun parang something January 9 onward. So parang first week pala ng January, may na kami. May nangyari na? Sino initiate sa ano na yan? Parehas kami naman. Kasi normal ka ba doon? Ha? Hindi ka ba lasing? Hindi, no. Ayun yung lagi nilang pag bakla ba, kailangan lasing ka. Kasi pag bakla, lasing ka, walang gano'n. Siyempre, new generation na kasi ngayon na parang kahit bakla, kaya mong makaanak. Dati kasi parang pag bakla ka, ba't ka nagkaroon gano'n? So ikaw talagang yung sinasabi nila, totoong bisexual. Kasi pumapatol ka ng girl. Oo naman. So ano nangyari? After noon, pagkaalis ko, di ba parang isang buwan lang ako sa iyo, parang gano'n. Pagbalik ko, nalaman ko dun sa ex ko, nakasama niya yung girl. Na yun nga, yung may mga something na papaano, papawala. Tapos sabi ko, kung gusto niya, pagtapos nung sa akin yung baby, tapos ako na bahala kung ayaw niya dun sa baby. Nagkataon naman na dire-diretso na yung
ano na, gusto niya na rin yung baby, gano'n. Kasi sabi ko, parang hindi ko ma-attempt na yung iba nahihirapang magkaanak, parang gano'n. Tapos yung baby nandyan na eh. Tapos parang pinag-pray ko pa yun na ano, kung para sa akin. Bakit hindi, para sa akin. bakit hindi na lang ituloy? Nandiyan na yan. So, parang inaano niya kasi yung sa magulang niya. Since parang, yun nga, sa part ko kasi bakla, parang gano'n. So itong ex mo ba na lalaki, bisexual yun, no? Mm. Kasama niyo sa salon? Oo. Tapos pati yung babae kasama din namin. Kasi yung salon namin dati, salon, tapos shawarma area yung unahan. Parang gano'n, may tindahan pa yung unahan namin. So naintindihan naman dun sa ex mo ang nangyari? Or ex, Oo. bago ka pumunta ng Cebu noon, ex mo na siya? Oo, ex ko na siya. Okay naman kasi mag-best friend din sila eh. Dahil yung ex ko na din yung bata pa sobra. Parang 21 ako, siya naman 16. Pero So parang bakit, wala pa sa kanya sa utak. pero bakit parang in love ka no? Parang hindi ka naka-move on, kailangan mong umalis Oo nga muna. eh. Bakit? Kaya, kasi yung place na yun kami nagbuo eh. Kaya parang yung sinasabi nga nila, hindi mo makakalimutan kasi kung saan kayo nagbuo, doon din yung pag nag-stay ka doon. Kaya gusto kong iwan yung shop ng that time. Na sabi ko ayoko na dito, gusto kong ano, parang pangit pa ng moment dati. Ano ba talaga gusto mo sa lalaki? Mas younger sa'yo or mas older sa'yo? Dalawa pa lang kasi nagiging jowa ko that time. Isang mas younger sa akin. Tapos isang mas older tsaka isang mas younger. Yung ex ko na itong yung that time nga na yon is mas younger. Mas younger. Mas mahal mo yon. Oo naman. Kaya parang baliw-baliwan ang drama mo noon. Oo, baliw-baliwan talaga yung isa. ano ba? Bakit gwapo siya? Anong ginawa niya kung bakit super in love ka sa kanya? Ewan ko din. Hindi mo alam. Oo, hindi ko alam. Seloso ba siya? Or ikaw yung seloso? Ako yung ano. Ikaw yung seloso. Ako yung baliw. Parang ganun. So, nung nahiwalay kayo, pwede ba malaman bakit kayo naghiwalay? Meron bang third party na nangyayari? Wala. Kasi since bata pa nga siya, 16, siya yung parang nag-explore pa. Ako kasi parang the age of 21 to 22, parang gusto ko na nag-settle. Gusto mo seryoso? Oo, seryoso. Yung sa Oo. age na kasi parang hindi ko pa naisip before na yung gusto niya pa, may iba pa, ganun. Oo, nasasakal siya sa'yo. Yes, oo. Oo. Kaya, hiniwalayan mo siya or siyang humiwalay sa'yo? Siya ang may wala yata sa akin, parang ganun. Hindi mo matanggap ng time na yon. Oo, parang ganun. Kasi parang konting kibot, parang nag-iisip agad ako ng ano yun. Pero ang pinakakwento kasi noon, naniniwala din ako sa kung ano yung ginawa mo, babalik yun sa'yo. Babalik. Kasi ganun yung ginawa ko dun sa, ano ko, yung una kong jowa, yung taga Manila nga. Kaya ako napunta sa Yung Manila. older. Yes, yung older. Hindi man sobrang older, parang 22 ako, parang 23 siya, parang ganun, 2 years lang na. So parang, ang pinagkaiba naman nung nasa Manila, tsaka Bata. yung bata. Nasa Manila kasi, focus siya sa work. So parang before, naalala ko pa nun, parang namimilit ako sa kanya na hindi siya pumasok kasi para magsama kami, parang ganun. Pero siya ayaw niyang, parang ang gusto niya talaga mag-work. So parang doon na humihiwala yung loob ng ano talaga na wala na kaming time sa isa't isa. Kaya nung time na yun, umuwi ako ng GMA, ang ginagawa ko kasi nung nag-day off ako, pag uwi ko ng GMA sa Cavite, magiinom ako nun hanggang kinamagahan. Tapos kinahaponan, uwi agad ako ng Manila kasi isang araw lang ang day off namin sa Salon before, di ba? Parang once a week Ang lang. kukunti lang ng time nyo together. Oo, parang gano'n ang nangyayari. Tapos hindi pa kami nagkakatagpo minsan ng day off. Okay. Tapos Dito, after nun, okay. after nun, yun, nakilala ko na yung medyo bagets-bagets. Tapos nagbuo kami ng salon, yun nga yung nakilala namin yung babae. Kaya yung salon yan sa inyo yun? Oo, parang sinalin din sa amin. Kasi yung may-ari nun, classmate ko nung Tesla Day. Tesla Day, tapos ayaw niya na din, 2 years kasi nasa kanya yung salon. Sabi niya, walang progress. Sa inyo, kunin mo na to. O sige. Pero pangalan niya pa din. Hindi niya sinabi na sinalin. Kasi nga, pag sinalin sa akin, lalakihan yung upa. Parang gano'n kasi dati yung thinking ng may-ari before. Pag may bagong tenant, increase. So, hindi namin sinabi. So, doon namin binuo yung, maayos pa kami nung kinuha namin yung salon. So, kaya nung time na yon parang, yun nga, nag-decide ako, di ba, na pumunta sa'yo. Kasi, wala na kami nun, sobrang labo na namin that time. Pero naiintindihan ko naman kasi sobrang bata nga. Okay, nung pumunta ka dito, tapos para magti-think lang. Nung pag-uwi mo ba sa Manila, nagkikita kayo nung bagets? Oo, doon ko nga, sa kanya ko nga nalaman, kasi magkasama, buntes yung girl. so magkasama nga sila, kasi best friend din sila. Anong usapan niyo sa girl na
buntis siya, anong usapan niyo doon? Hindi nung una, sinabihan ako nung ex ko na, may problema yan si Sai, gano'n. Ano yun? Kasi nakita niya daw ng PT. So nag-isip na agad ako na yun nga, sabi ko, ako buntis. So kinausap ko na maayos yung babae. Tapos, ano na pala yun, nakaschedule na sa niya. Okay. Eh sabi ko sa kanya, yun nga, bakit niya ipapalaglag? Parang gano'n ng ano. Tapos, hanggang napag-usapan na namin na okay na, settle na lahat. Parang, doon siya uwi sa amin, inamin niya na sa family niya, inamin ko na sa family ko na gano'n. Tapos, yun na, nagkaroon na ng ano. Kaso hindi kami masyadong ano, kasi nga, parang ayoko nang asawang babae. May usapan ba na after papanganak, hiwalay na kaagad? Walang gano'n. Walang ganun. Parang inattempt niya pa sa akin. Siyempre baka mapanood niya na mali yung ano. Parang naalala ko pa before, parang inattempt niya na kami na lang. Pero sabi ko kasi ayoko, parang lolokohin lang natin yung bata. Parang ganun. Na pipilitin ko maging sobrang lalaki. Di ba parang gano'n? Tapos, lulukuhin mo rin din yung babae. Oo, na di parang ba? feeling ko sa isip at puso ko naman na hindi gano'n yung ano ko eh. Hindi ko sinabing hindi ko kaya magpakatatay. Kasi hindi naman yung definition ng tatay. Yun na, kailangan lalaki ka, kailangan ganito ka, di ba? Marami naman dyan tomboy na may anak, maraming bakla na may anak. So sabi ko, mas okay siguro na yun nga, marami ka pang makikita, pwede ka pa mag-asawa. So yun, yung bata, lumaki na siguro ng 1 taon, or wala pang 1 taon yata, parang nakapag-jowa na siya uli. Tapos yun na, narami ng eksena, gano'n. Hindi niya iniwan yung bata sa akin actually. Ang pinakakwento nun, parang gusto niyang kunin, pero sabi ko sa kanya, kung maayos yung buhay mo dun sa lalaki, kunin mo yung anak mo. Pero kung sa tingin mo, hindi mo kayang mabuhay yung sa sarili, tsaka nabutis din kasi siya agad. Okay. So pag yung kung hindi niyo kayang buhayin yung kayong tatlo lang, alam mong nakakabuti dito yung anak mo, huwag mo nang kunin dito kasi hindi naman namin ipagdadamot. At parang yung thinking niya before na baka lasunin, pero hindi ganun yung nangyayari. So hanggang ngayon naman, maayos Lasunin kami. ng isip ng bata. Yes, na, mami mo ganyan. Sabi ko, ganyan, hindi mo naman ako ganyan nakilala. Kasi matagal di kami nagkakilala nun. Mula nung nagkakilala kami nung jowa, yung ex ko. Yung ex mo. Kilala na rin Yes. namin siya. Kasi nga nandun siya sa harap na ng store. So pagpanganak, iniwan sa'yo, tapos... Hindi, pagpanganak, parang ilang months pa yung tumagal. Parang 6 months, 8 months. Nandun sa kanya. Parang more than a year nga, hindi pala 6 months na. Tapos Nandun bago sa siya kanya, nabuntis. may jowa siya. Tapos nabuntis na naman siya. Oo, tapos yun na nag-decide na magsama silang dalawa. So iniwan na sa akin yung bata. Okay. Hindi mo ba naisip yung bata na yun, parang ito at ang bata na naging swerte mo? Actually, yung, di ba lagi nilang parang pamahiin before na, parang yung bata na yun, blessing yan. Blessing naman talaga siya, pero hindi ko siya ginagawang parang keychain na, ay, ikikip ko to kasi swerte to. Parang Buddha ba? Hindi, kasi parang inano ko nun, binigay talaga sa akin yun, para sa akin. Hindi yun swerte na kaya yun nandun, or kung nasan man yung posisyon ko ngayon, dahil dun sa bata, hindi dun eh. Okay, ngayon, meron ka ditong kasama. Guwapo. Oh, ito ang baby boy na totoo. Yes, that's Batang fresh. Oo. Paano kayo nakakilala nito? So, after ng girl, siya ang sumunod. After nung sayo, I mean yung pagdating ko dito, parang 1 year lang nakalipas siya naman. Siya naman. Kasi parang ang dami mo namang mga parang napaka-playboy mo naman. Pero yung pagka-playboy mo kasi, parang ang ganda pakinggan kasi pang long term yung ang drama mo. Oo. So anong nangyari? Sino ang nung first time nakita mo siya, meron bang spark ka agad? Hindi ko alam na ano yun eh, parang ano tawag doon? Pride March, familiar ka sa Pride March? Yes, Yung mga gay, LGBT. Oo. So wala akong idea wala akong planong lumandi or wala akong plano kung ano man noon. So ang noon, nakiligo lang kami sa kanila. Na yung tropa niya kasi, tropa namin. So nakiligo sa condo nila. Nasa condo kasi siya, nasa Cubao. Dahil Pasig siya nagtatrabaho sa donut. So after noon, pagbaba niya, siya yung kumuha sa amin sa baba. Tapos, syempre, sino bang di ba gagwapuhan sa kanya? Sobrang puti niya pa, sobrang puti. Tapos, basta siya yung kumuha sa amin. Tapos tingnan mo Dakota, ganon. Pagtaas namin, Sorry. may jowa pala.
Ah, may jowa siya. Oo, may jowa siya. So, pero meron ka ng kilig-kilig na sa kanya nung nakita mo siya. Wala, nung nalaman ko may jowa, wala. Pero ikaw ba, Dreden? Red din. Reden. Ikaw ba, how do I call you? Den? Red? It depends on you. Oo. Red. O ikaw, Red. Meron ka nung nakita mo siya. Sino bang hindi magkakagusto din kay Shi na parang Japanese chinito, Korean, ano ba yan? Parang Japanese ang dating niya. Eh kami nga, nagkanda, makuba kami sa kanya. Ay, guwapo, parang sarap-sarap. Nung nakita mo siya, anong feeling mo sa kanya? Wala naman kasi kaibigan ko yung kasama Charot. niya. Huwag mo akong charotin. And then, may jowa din ako. Since kung may partner ako. Hindi, kahit may jowa ka, pag nakakita ka ng gwapo, meron talaga, sarap niya. Parang ganun, sa isip mo lang, walang ganun? Imposible. Hindi, saka, gwapo naman ako. Bakit ako kikiligin sa Gwapo kasi siya that time. Tsaka lahat Bakit naman gwapo naman siya ngayon? Kaya nga mas gwapo siya nung Mas gwapo siya sobra. noon. Oo, dahil lagi kami Ngayon, magkasama. minarag mo na siya. Tapos, sige, continue. Bakit naman ako magkakagusto kagad sa kanya? Since may itsura din naman ako, hindi naman na... And then... Malakas appeal. Tapos? Hanggang sa, ayun, parang choice na magkaibigan. And then, parang one time, and then sinabi niya, parang gusto ko inuman tayo. Tapos sinachat-chat niya ako. Siya talaga ang may planong kaitiman sa'yo. Siya nga. Tapos, may jowa ka pa nun. Tapos, Pero hindi naku, ako... ito na naman, sulutan na naman. Ang karma niya. Pero hindi ako yung tipo ng tao na alam kong may ano sa akin, and then May gusto. inaaya ako. Pero ang binibigay ko sa kanya, yung kasama ko sa which is kaibigan ko din. Which is pinapakilala ko sa So, hindi ka sumama? Hindi ako umano. Oo. Ang naging kalandian ko, yung kasama niya. Kaibigan ko. Okay. Nakasama niya talaga sa condo as in. Sobrang best Akala ko friend. ba yung kasama mo sa kondo, yung jowa mo, iba pala yung... Marami Marami kami sila sa Marami condo. kayo. Tatlo kami. And then, yung kaibigan ko, yung jowa ko, ako. So, yung kaibigan ko, tinutulak ko sa kanya para maging sila. Para at least, yung ano niya sa akin. Ma-divert doon sa iba. Alam mo na pala yun, na mayroon siyang pagtingin sa'yo. Yung jowa mo ba, love na love mo yung time na yun? Love naman, pero nag-break din naman kasi kami in not a nice way na. Mayroon talaga. Oo. May mga ganon, may mga cheating na naman. Mga third party na naman, mga gangbang na naman yan siguro nangyayari niyan. Tapos, hiwalay kayo. Ngayon, nung nalaman ni Sheena hiwalay kayo, ako na lang magsasabi para matapos natin ito. Nung alam ni Sheena hiwalay kayo, anong ginawa mo? Nilandi ko na siya. Nilandi mo na. Pero Kasi originally siya talaga yung type mo. Siya yung type ko that time, pero nung nalaman ko nga kasi may jowa, parang rin ako. Tapos yung... Pero huwag kang pero pasekreto kang lumalandi sa kanya na nag-chat sa kanya. Oo naman. Kasi tinatry ko nga na baka ma-attract din siya pag gano'n. Pero yung niya kasi, yung pinaka-best friend niya, ang nagkaroon kami ng something. Okay. Parang every time na pupunta ako doon, yung kaibigan niya talaga yung parang gano'n. Hiwalay na kayo ng jowa mo. Nalaman niyang hiwalay. Ngayon, lumandi na siya sa'yo. Meron bang, nung pag lumandi siya sa'yo, meron bang nagustuhan mo na rin? Nagkaroon na din kasi since break up, and then... So, kailangan mo ng, Oo. So, and then, parang ang ano pa namin noon, para hindi masaktan yung kaibigan ko, parang, labas-labas na muna tayo, which is walang nakakaalam. Meron ng MU na yun? Or jowan mo na talaga sila? MU lang. Tapos, Kasi naka-break lang nito eh. Hanggang, So, MU mo rin yung kaibigan niya? Oo. wala na sila noon. Wala na kayo noon bago tayo. O kasi alam naman ng kaibigan niya na pinupush lang. Alam din naman ng mga tropa niya na sabi ko kasi ang gwapo nung parang kinompliment ko siya na ang gwapo naman nung isa, sabi ko pero may jowa. Tapos sabi nung isang tropa niya, uy gusto ka ni ganito ganyan. Tapos sabi ko, may jowa naman kasi. Tapos kaya yung isa naman yung nakaka-chat ko yung tropa niya. So doon kami nagkamay. Bakit siya ang nagustuhan mo? Meron namang kagrupo natin dati na patay sa'yo. Bakit hindi lang siya? Parang feeling ko kasi parang nung time na yon napunta kami ng Palawan,
parang umiyak pa nga ata siya doon eh. Parang nag-ano siya ng feelings niya na bakit lahat na lang gusto ko parang ayaw. Bakit? Wait lang, panganganan mo muna. Kaya ba? Si Selena. Di ba parang, nung si Selena, umiyak si Sixto doon. Umiyak na rin si Selena doon. Pati si Marites, umiyak na rin siya. Kasi, para itong mga, alam mo itong mga kasamahan ko dito sa Taga Manila, parang ang lalandi nila. Parang puro na lang mga kalibugan ang mga pinagagawa nila. Si Marites na in love doon sa kasama din namin, na alam na kung sino. Tapos pati yun si Selena, ayun nga si Shane. Nagkakadrapa din si Selena. Tapos Hindi ko alam yung mga ganun, pero nung una pa lang na nagkita kami ni Celine talaga, parang yun nga kasi hindi ko naman siya tinitignan na yung tinitake advantage na ay may gusto sa akin to gano'n. Walang gano'n. Pero kasi, wala bang pagkakataon na ma-attract ka sa isang transgender or sa gay na gay? that time, wala. Mm-mm. So ngayon, continue tayo nga sa kwento natin. Paano nyo nasabi sa kaibigan mo na pinupost mo sa kanya na kayo na? Parang, nung nalaman din naman ng kaibigan ko na, kasi since lagi akong wala sa condo, and then, nung time na yun, wala na din naman yung ex ko sa condo, and then, nalaman na lagi kami nagkikita, and then, parang naging okay na din naman sa kanya, since ako naman talaga yung gusto niya. Oh, yung original na Tsaka gusto. beside yung best friend niya, yung tropa niya na nilalandi ko din kasi parang hindi lang din ako. May iba pa. May iba din siya. Oo, parang kaya mo lang naman, hindi naman Ito talagang taga Manila, landian na landian. Wala mang ginagawa sa buhay, landian. O ngayon, naging kayo na. Mm-mm. So, sino ang nagsabi mag-live-in kayo? Parang ako. Ikaw pa din. Mm. Siyempre, yun talaga ang gusto mo mangyari sa buong buhay mo. Live-in ka agad. Hindi, tsaka gusto ko talaga pang long last. Ayoko nung, Mm-mm. kaya parang nung time na nakabalik ako sa Manila after mo, parang ang dami kong naging ka-MU nun eh. Pumayag ka na si Baby Boy na mag-live-in. Oo naman. Paano nasabi sa... No choice siya, tinutulungan Paano mo ko siya. sinabi doon sa... Oo, gano'n. Hindi, joke lang. Paano niyo pinaintindi sa mga both parents niyo na hiwalay na kayo, magli-live-in na lang kayo? Hindi nabutan kami ng pandemic. Ah, okay. Kaya nagkataon na nung hindi pa kami nag-live-in, naabutan kami ng pandemic, nagkatotoo lang, sobrang nagsama kami. Sa haba ng pandemic na yun, magkasama na kami. Tapos doon namin nabuo yung salon. At kasama pa Na natin, until now, kasama pa natin si Celine. Oo. Si Celine. Si Hindi mo alam na sinasaktan mo talaga ng tulo-tulo si Celine. Ay, hindi naman siguro, parang that Hindi time nasasaktan mo yan. Nasasaktan mo kung i-deny kasi alam na alam ko. Nag-ano si Celine sa akin na gusto ko na mapakamatay. Celine, bitch was Nakikita akong meron ka pinopost na may bahay. Bahay niyo. Parang kinuha niyo bago. Sa Naik, Cavite. Parang dulo na ng Cavite. Pero nilet go ko rin yun eh. Ano let go mo siya? O kasi sobrang layo sa amin. Tapos at the same time, parang in the future, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na doon titira. Doon titira. Kasi sobrang layo niya, dulo na siya ng Cavite. Oo. Super province. General Trias ba yun? Ganon? Mas malayo pa. Ba? General tapos sunod doon Naik. Naik yun na. Oo, Naik. Okay, may post ka na naman, nakikita ko. Hindi na ako nag-ano. Na meron kang ibang boyfriend na sa kanya. Charot! Charot lang. Meron kayong sasakyan. Yes. Paano ka nagkakaroon ng sasakyan? Dahil doon din, di ba, ang naging umpisa kasi ng business namin, naka-bike lang talaga ako during pandemic. Kasi pandemic baby kami na tinatawag eh. Parang nung time na yun, lumalabas-labas kami, gamit lang yung bike. Tapos after nun, nakapag-ipon-ipon, bumibili na kami ng Sanla na motor. After ng Sanla motor, napag-isipan na namin na kaya na namin magsasakyan. So, nakuha namin, which is Wigo lang naman. Dati kasi, di ba, nung pandemic, parang pag naglabas ka ng pera, nakapaghinaya. Oo, hindi talaga pwede yun. Yes, Kasi, so, di ba, stress nga yung mga tao. Dami nga nababaliw doon sa pandemic kasi walang pagkain, walang ganito. Kasi nakakuha kayo nung during pandemic. yes, so, pero Pero hulugan yung salon lang nyo, siya. yung salon nyo, nag-open kayo Oo, habang sobrang, pandemic yun. sobrang patok ng pandemic namin. Kasi, Thankful. thankful na may pumapatos, Reban with Brazilian 4-5. Passion Ha? Polo. Kaya ng mga tao yun? Oo, kasi may mga pumupunta pa nga na taga ibang lugar. May taga, ano yan? Novali, Santa Rosa, Cabuyao. Manila. Kasi sila yung mga desperado na ano. So siya yung hindi marunong sa buhok.
Siya, oo. Paano mo tinuruan siya na magiging magaling na hairstylist din? Bali, parang nangyari sa kanya, parang no choice, kailangan niya pag-aralan. Kasi since yun nga yung business ko, at the same time, para hindi na rin siya magtrabaho sa iba. So, kailangan niya pag-aralan yung ginagawa ko. Which is, ngayon, parang feeling ko, 80% ng knowledge ko, nasalin ko Nakuha na niya. Yeah, so yung 20% na lang yung hindi. Oo. Kasi Kaya ititira ko na yun, 20%. pagigihan mo. Mm. Pag nakuha mo na yung 20%, iwanan mo na siya. Para 100%. Oo, ganon. So, may salon na kayo ngayon. Nung unang salon nyo, anong ginawa nyo para umusbong ito? Maraming business bago maging... Oo, ang dami kong business bago naging successful to. Parang, di ba, nag-salon. So, hindi sapat yung salon na yun para sa pangangailangan. Kasi the more na lumalaki talaga yung budget mo o yung pera mo, dumalaki din yung expenses. Oo. So, nag-try pa ng sangyup, nag-try pa ng food cart, di ba, nag-try pa ng mga ibang business pa. Na parang, ano na, isa pa lang salon namin noon, yung unang-una namin, yung San Pedro. Yung pinakami. Ayun yung kasama namin di si Celine. Nakasama-sama, mga tao din namin. Yung sinasaktan mo palagi everyday. Nakikita niyo. Tapos after noon, nung time na parang give up na ako, dumating naman yung sa Lawag, yun yung may nag-franchise sa amin. Na kahit sobrang liit lang na nakuha namin, napaka-thankful. Kasi kung hindi dahil dun sa franchise na yun, hindi kami makakapag-start ng dumami. Tumatanggap kayo ng franchising. Hindi, dati kasi hindi totally franchising eh. Parang ang ginawa lang sa amin, binili kung yung ano yung system namin. Hindi ginamit yung pangalan. Ginamit din. Okay. Pero may mga binago na Kasi di ba dati hindi pa ako ganun ka alam sa salon. So, ang design pa namin, sobrang dilim. Maroon color, dilaw na ilaw. So, parang pagpasok mo pa lang, parang kuweba. Yung first franchise namin, naniwala sa amin at nagtiwala sa amin, sila yung nagbago ng image ng salon. O ganito gawin natin, ganito ganyan. Nung una nga, sige ganyan yun sa inyo, ganito yun sa amin. Wala namang problema. Nung nakita namin na, ay ang ganda, okay siya. So, sa mga susunod na branch, na nagtayo na kami ng highway, yung sa din, ganun yung ginaya namin. So, lahat ng branch na itinatayo namin, ganung forma na din na. So, nakailang branch na kayo? Ano pangalan sa salon niyo? Hand Tricks? Dati Hair Tricks. Hair Tricks. Kaya siya nag-turn into Hand Tricks kasi nakuha yung pangalan ng Hair Tricks. Kasi dati ang nakaregister lang sa amin, barangay lang. Eh, may kumuha na iba na national, hindi regional. Kaya natakpan kami kasi mas mababa kami kaysa sa kanila. Tsaka way back 2018, I think 2018, 2019, nagkaroon na ako ng product, di ba dati ng Brazilian. Hair tricks na talagang hawak ko. May DTI pa ako ng hair tricks. Pero product, hindi siya salon. Kaya, nung nakuha yung buong pangalan talaga na hair, tsaka tricks, yun na, nilag ko na lang namin yun. Kaya sabi ko, dapat sounds like. So kaya namin hand tricks, which is connect pa rin naman kasi kamay pa rin naman ang ginagamit sa salon. Oo, tapos ang successful nyo na ngayon. So, sino bang nagkakaroon ng nito ng motivations na palaguin yung salon? Dahil ba sa relasyon nyo na ayaw ka na naman iwanan ulit? Kasi palagi ka lang iniiwanan eh. Oo. Meron ba? Or ito ba yun dapat kasi may anak ka na? Ito ba yung nag-motivate sa'yo na kailangan kong galingan ang trabaho? Yes, siguro. Yung may anak na nga ako. Parang gano'n. So, hindi to siya kasali sa motivation? Hindi, siyempre kasali. ang naman nun kasi siya talaga yung katulong ko. Siya ang katulong, Oo. katuwa. Ang pinagkaiba lang talaga namin, ako kasi sobrang lakas ng loob ko. Yung lahat sugal. Siya kasi pag inaaya ko kasi siya na, business tayo. Siya. Ay, oo, na ayaw niya i-let go yung hawak niya na maliit na pwede niya pang ibigay dun sa pangangailangan nila. Ako kasi kahit walang matira, mangungutang ako niyan para makapag-business lang. Pagka bumaba, no choice, hindi trabaho ka uli, parang gano'n. So parang, ayun na yung pinakaiba namin. Ako kasi, malakas talaga loob ko sa pag-business. So, ilan ang branches mo ngayon? 4. Kasi may isa kaming namatay na branch eh. Okay, namatay yung branch, so 3 na lang existing. Hindi 4. 4. 5 dapat. Yes, so. Ay, ang dami yun naman. Yung isa na kaya siya namatay, dahil nung una sa amin, so, nung nag-ROI siya, kasi ang galingan ng Mag-ROI na. mabilis agad, 2 months lang. Ay, talaga? Kasi 100 lang yun eh, maliit lang na salon. Karamo na branch naman yun. Tinayo namin yun 100
lang. Kasi bumili ka. Yung mga gamit namin nun, mga second hand lang. Hindi kami bumibili dati ng mga brand new. Renovate namin, kami na lang. Pagpipintura, kami na lang. So, nung nag-ROI na kami, binenta naman namin or pina-franchise namin siya sa iba na worth 100 something, ganun. Overall na. Oo. Eh, yung nag-franchise naman, yun yung hindi medyo maayos. So, mahabang istorya din yun. Kaya tinanggalan namin sila ng pangalan. Although, natitira pa rin silang sa loob, pero wala na yung pangalan namin. Kasi, ang focus ko nga nung before, parang pag nasira ang isa, masisira ang lahat. So, kaya parang dun sa 4 na yun, maintain namin na wala masyadong bad feedback. Magkaroon man kami ng back job, kailangan naayos agad namin. So, yun yung pinaka-mission na. So, ilan ang mga staff nyo ngayon? Lahat? Parang 20. Sa 4? 20. Hindi ba mahirap dalhin yung 20 katao na iba't ibang ugali? Iba-ibang ugali nila? Paano mo na-handle nyo? Kayong dalawa? Siya kasi sa main siya, ang hawak niya lang, isang stylist lang. Napakaswerte naman. So, yung Kasi 19, Isang stylist. yung 19 sa'yo yun. Isang stylist, 2 therapist. Yun Tatlo. 2 lang. Dalawa lang. Kasi yung si Flor at saka yung kasama ni Flor. So parang wala masyadong problema sa amin. Ang nagiging problema talaga yung highway, Kalamba, tsaka yung sa Lawag before. Pero ngayon kasi, dun sa 20 na yun nga, parang sinusumaatin kami ng mga marketing or mga ano. Pag binaycro mo kasi siya isa-isa, mas mahihirapan ka, meaning hindi mag-grow yung business mo eh. Pero pag nag-duplicate ka ng sarili mo, mas mapapadami mo sila at hindi ka may stress. Kunyari, yung imbis na gagawin ko, iutos ko na lang sa'yo. Tapos ikaw naman, i-handle mo yung mga tao mo. So meaning, hindi ko lahat hinahandle. Ang hinahandle ko lang yung nasa taas. Pagdating sa training, sa akin lahat. Pero pagdating sa mga ibang pasahod sa ano, parang nakaduplicate na ako. May ibang gumagawa Yes, nun. so yung mga nasa taas na lang yung inaabala ko, wala na sa baba. So, kaya naman doon sa medyo mga baba na tao na pinagkatiwalaan sila yung magdadala sa pinakababa na mga tao. Kaya naman lagi handle yung mga problema na yon. Yes. Pag hindi kaya, yes, sa'yo na. talaga. Automatic, dati kasi pag kahit micro lang, sa akin lahat eh. Kasi wala pa naman kami mga head or yung mga admin. Pero na itong nagkaroon na kami ng admin, yung mga micro, hindi ko na nasasalo. Pero as business owner, parang mas nag-i-enjoy pa rin ako na i-handle sila eh. So, kasama ba yun sa admin na yun si Celine? Hindi, manager na si Sylvie. Manager na siya. Oo. Pero hindi ko pa rin alam na nasasaktan pa rin siya araw-araw kapag nagkakasama At saka kayo. ninang na siya ng anak na. Kahit anina, in love pa rin siya sa'yo. Kasi kung hindi siya in love, aalis siya sa'yo. Siguro. Kaya ayaw lang talaga niyang mawala ka sa paningin niya. Parang dinidream pa rin niya na sana magkahiwalay silang dalawa ni Reden. Tapos, Sobrang ano ko na yun ngayon. Sobrang best friend ko na. best friend. Ay, gano'n talaga. Magkipag-best friend yan kasi may kaitiman niya ng mga balak. Nalalasingin ka niyan. Tapos titikman ka. Oo, Parang gano'n. I think kung may mga ganong Scenario. kahit dati pa man, may mga pagkakataon na gano'n, pero hindi niya inaano. Hindi niya ginawa. Yes, masisira yung ano namin eh. Mas nadagdagan pa nga kami nun eh. Imbis na 2 lang kami, nagtatlo kami na magkakaibigan. Ayun yung lagi kami every time na pag umalis, 3 kami nasa pitch. Naramdaman mo ba, Shin, na ang dami nagkakagusto sa'yo? Hindi. Hindi mo naramdaman yun? Actually, ewan ko kung bakit mo na ano eh, pero wala naman. Kasi sa time namin, parang Wala naman. mabilang lang ata ang hindi ka nagustuhan. Hindi kasi parang noong time na yun parang humahanga lang sila dahil nga dun sa ginagawa ko na laging nasa seminar. Parang lagi Hindi kasi lagi nila ako nakita sa seminar. nung nakita ka namin doon sa sa Hair Asia, talagang sino yan? Ay, sa Kiraban yan, ganyan. Tapos, okay na naman ang batang yan. Tapos, lahat, ano nga siya. Tapos, pati na si Celine na yan, baliw-baliwan din yan. Pero parang hindi ako naging part ng therapy. Ay, hindi ka na part. Pero si Ma'am Ara, yun nga, sobrang bait niya. Dahil 2018 nga, nag-ano ko sa kanya, nag-rebrand. Rebrand. Oo, okay. Ay, si Ara talaga mabait yan. Mabait naman si Ara. Mayroon kami hindi nagkakaunawaan nung time na yun. Oo. So, which is, hindi ko kayang i-handle yun kasi parang, basta, usap, alam naman niya yan. Oo. Yes, So, anong advice mo doon sa mga
mga hairdressers na hindi pa ini-embrace nila yung pagiging hairdresser. Yung parang gusto lang magkapera. Pera lang ngayon, bukas wala lang pakialam. Anong advice mo sa kanila? Kapag about pera lang sa trabaho, Mm. dapat sundin nila yung passion nila. Kasi kung halimbawa kunyari, magtatrabaho ako sa salon, tapos hindi naman pala pang salon yung gusto ko, pang tahi pala ng mga gown, meaning hindi ko maayos yung trabaho ko. And kapag pera lang siguro yung iniisip, mas lalong hindi mag-grow. So, pinaka the best, follow your passion talaga. Kasi ito, from the start, ito yung passion ko eh. Mag-ayos. Anong message mo doon sa jowa mo? Sa kanya, Mm. marami. Sorry. Ah. Pero yun nga, Mm. siguro, ako lagi kong iniisip ngayon, or siguro iniisip niya din yun, na parang lifetime lang naman yung ganito, sitwasyon namin. Anong lifetime? I mean, darating din sa point na hindi siya forever, kasi darating sa point na mag-aasawa siya, mag-aanak siya. Or, bakit yun ang gusto? Meron ka ring attraction sa girl? hindi, ako nga nagpupush sa kanya eh. Ay, bakit ayaw mo na sa kanya? Hindi, kahit mag-anak na lang siya. Kung yan, pag maghiwalay kayo, para mayroong daan na papasok kami doon sa daan na yun ni Celine. Mag-ano kami ni Celine, sinong mauna. Okay, so, yun ang ano mo sa kanya. Yun talagang gusto niya, inaanuhan mo. Parang kinonsinti mo na rin. Oo. Mm-mm. Ako nagpupush sa kanya magkaroon ng anak. Sabi ko nga dapat the age of 30 meron na siya eh. Huwag mo nang pilitin, baka yun ang paraan na mag-aaway kayo. Ngayon, anong i-message mo sa kay Shane? Na alam mo, ang ngayon mo lang nalalaman to ha, ang dami-dami nagkagusto na, pati ako nung time na yun, gustong-gusto ko yan si Shane. Oo. So, anong dapat sabihin mo sa kanya, Bing? Anong forever na ba talaga, gusto mo ba talaga maging forever na si Shane? Ayaw mo maghanap ng iba? Ano? Sa pamumuhay. Magsalita ka kaagad. Dahil kung hindi ka nagsalita, nako, uwi ka na nun. Bisita na si Shane mo na. Kasi hindi ko rin naman nakikita yun. Okay naman na maging kami or hanggang saan aabot. And then, kung hindi man kami para sa isa't isa, and then, mas okay sa akin. Ay, Na, bakit ganun? kasi hanap pa rin naman siya ng Mm. katulad ko or mas sigit pa. Mm. And then, so, thankful naman ako na naging boyfriend ko siya. Kung sa akin lang ha, si Shane naka-invest na ng skills na pinapasa sa iyo. Naka-invest na rin siya ng emotions sa iyo. In love nga siya eh, di ba? In love siya. Tapos bigla na lang mawala. So, nasa sayo yan. Kasi ito, parang sa tingin ko sa kanya si Shane talaga, gusto niya, hindi mo niya masasabi sa iyo, pero gusto niya relasyon na forever. Naramdaman ko talaga ang ano niya. Ngayon lang kasi parang long term talaga siya eh. Nasa problema na yan. Charot ha. Mag-aawayin ba? Oh, mahalin mo yan. Ang gwapo-gwapo niya. Tapos Pero kailangan ako sa side ko naman, kailangan niya talaga magka-baby. Huwag mo pilitin nga Shane kasi tama na yung meron ka ng anak tapos yung pagtulungan yung palakihin ng maayos. Bakit ba? Bakit may anak? Kasi mas maganda may Ako gusto ko pa nga magkaroon ng anak pa, isa pa eh. Kasi ayokong lumaki yung anak ko din na... Payag ka ba nun? Okay sa anak niya na lang, magkasama ko. Kaya kailangan niyang magkaanak. Okay, so sa parents mo, ano masasabi mo? Yun lang, sobrang naman nila, supportive. Supportive talaga Kasi siya. every time na ang business ko kasi ngayon, or yung mga netong mga nakaraan, naka-micro kami. Kasi nga lately nga lang nagkaroon ng admin. So every time uuwi ako ng gabi, mga 11, 12 or 1 na, papasok na naman ako ng 10. So wala talaga akong time Oh para my gosh. masyado yung although binibigyan ko ng time yung baby, yung anak ko, pero nandyan kasi sila para nakasuporta. So yun naman yung pinagpapasalamat ko yun sa... So wala ka ng plano maghanap ng iba? Siya na talaga. Oo naman. Siguro, kasi mahirap Masalita ng patapos. Yes, Oo. Ikaw, Red, ito, sarap, ilong pa lang, patay ka na. Anong lahi niyo, Japanese? Wala kaming ganun. Ay, walang ganun. Sa side ng tatay ko. True blood Pinoy? Oo. Ang tatay ko, pure. Alam mo, swerte yung buhay niyo kasi nung nagkasama kayo, parang gumanda ata ng, hindi naman yan sa
ano man tawag doon? Sa ano yan? Anong tawag dito? Sa pagtatrabaho yan, kung paano pagtatrabahoin yung buhay nyo. Oo, hindi yan sa kung mayroong swerte dito, mayroong swerte dyan. Kung paano mo tinatrabaho yung buhay mo. So, meron ka bang sasabihin sa viewers, Shen? Yun lang naman. So, basta pagka may pagsubok lang, kailangan dire-diretso lang. Kasi pag nag-focus ka dun sa problema, mawawala yung way mo eh. Kasi parang dire-diretso yung way na yan eh. Kung dire-diretso lang yung tingin mo, makakarating ka dun sa dulo. Pero kung every time na may biglang problema, liliko ka, tapos babalik ka na naman sa lane. So, mas lalong tumatagal yung process. Unlike kapag nakafocus ka lang, pag may nawala, things happen yun. Meaning, everything's happen for a reason. Pag may nawala, meaning may papalit. So, yun lang naman. Ganda naman. Ganda naman. Pang Miss Universe naman yung salita mo. Parang mas lalo, alam mo, pag may gusto sa'yo, mas lalo ma-inlove sa'yo. Kasi parang nagsasalita ka na hindi based sa edad mo. Parang 20 years older pa yung sinasabi mo. Parang napaka-mature mo. Ikaw naman, Red, anong masasabi mo sa buhay? Mayroong mga nag-ano dyan, na mga malalandi. Huwag nung landiin si Shen, ha? So, yun lang. Wala naman. Yun lang naman. Parents mo, yung parents mo, wala pang problema. Wala naman. So far. Ano ba kayo? Hindi ba kayo masyadong mahirap or mayaman ba yung family mo? Hindi naman po. Tama lang. Tsaka ang gaganda nun, sa tagal namin magkasama, nakabili na rin siya ng sarili niyang lupa. Oh my dahil sa gosh. ginawa naming trabaho. Ay, ganun. Kaya mahal na mahal namin yung trabaho namin. Pero ganyan, sa trabaho niyo ba, Shen, ikaw sinasahuran mo yung sarili mo? Sa akin, hindi. Hindi. Pero parang ang ginagawa ko kasi, parang sa business kasi, parang kailangan mong magtrabaho ng walang sahod. Until dumating sa parang point na to, na pag nasa labas ka, may naggumagawa ng pera mo. Kasi kung una pa lang, hindi mo na pinagtsatsagaan na kahit walang kita. Kasi di ba iba ganun, pag walang kita, ay sige, close na yan. Ay, pagka konting problema, close na agad. So, ikaw mismo tumabaho dun sa business na meron ka. Until dumating yung point na sila na yung tumatrabaho para sa'yo. Kasi ang dami kong boss na pinagdaanan dati, sinasahuran ng sarili. Pati ako nagsasalo ko sa sarili ko. Kasi gusto ko makita kung magkano ang kinikita ko sa sa negosyo ko. But anyway, naging successful naman yung negosyo mo. Sana magtuloy-tuloy yan. Sana hindi lang 4 na naman, 5 pa yan, 6 pa yan. Cebu branch tayo. Ito ba ito? Oo. Bakit Cebu branch kayo? Ang dami kong makakilala ito. Yung bili ng mga hairdressers na yan, hindi mga malalandi. Oo. Baka yun ang cause na magkakahiwalay kayong dalawa dahil may mga hairdressers na malalandi dyan. Oo. Alam mo talaga, taga Manila, hindi malalandi naman yan. Yung mga Cebu, hindi yan malalandi taga Cebu. O, pag mayroon ka plano, si Dar. Burikat kasi yun si Dar. Pero mahal mo naman si Dar. Okay, if ever mangyari yun na magkakaroon kayo ng branch dito sa Cebu, kung kayo magkatubiling tawagan lang ako, marami naman kung mai-recommend dito na ayaw nila pumunta ng malayo, gusto dito lang. Oo. Baka makatulong naman tayo. But anyway, thank you sa time nyo na binigay nyo sa akin. Naku, napilitan kayong humarap sa camera. Napilitan kayo, akala nyo kakain na tayo ng maganda. Bukas, invited kayo sa breakfast natin. Nandito naman yung Anyway, ang breakfast from 7 to 10 tayo. 10:30 ata, oo. So if ever pumunta ka ng mga 8:30 or mga 9, bilisan natin yung But thank you sa time nyo, Shen and Reden. Thank you. And sana makita-kita tayo next time. Baka magkakaroon ka ng branch dito. Salamat sa binigay nyo na time at pag-share nyo sa life nyo together, being a couple. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Arnel Albareco, and my Facebook. Follow me. Clint Albareco, and my IG is Clint Albareco. Thank you and God bless everybody. Bye! Okay na, Shen. Diba?